Quarterly breeding report. Kailangan ba at para saan ito? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw po mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel. At kung bagong viewers po kayo at kung napadaan po kayo at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humihingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So yung pag-uusapan natin yung QBR o yung tinatawag na Quarterly Breeding Report. So hindi po lahat ng mag-iibon or nag-aalaga ng ibon ay makakagawa ng quarterly breeding report. Bagkus ito po ay para lamang sa mga meron munang mga naunang permit tulad ng Certificate of Wildlife Registration o yung tinatawag na CWR at yung Wildlife Farm Permit na tinatawag na WFP. So itong may mga permiti at mayroon pang ibang permiti na sila po ay inaalaw or inuobliga or obligasyon ng mga permiti na gumawa ng report na ito every quarter. Kaya po tinatawag na quarterly breeding report o yung kada 3 buwan. So ito po ay obligasyon natin bilang mga CWR or mga WFP holder permittee. Dahil ito po ay nakasaad mismo doon sa permit na kailangan nating mag-report every quarter. So ito po mga kahabi ay reminders po sa mga kahabi natin na mga permittee at doon po sa mga baguhan pa lang na nakakakuha ng permit o yung mga CWR wildlife permit. Ito po ay pagbabahagi po dahil marami pa tayong mga kahabi na medyo nalilito kung paano gumawa ng quarterly breeding report. So, yung tinutukoy natin, yung quarterly breeding report, yung QBR, para sa mga rehistradong breeder ng wildlife o exotic birds sa Pilipinas. Oo, kailangan karaniwang kailangan itong isumite kung ikaw ay may permit mula sa DNR para sa breeding or wildlife farm operation. So yun po ay kailangan. Ang quarterly breeding report ay ginagamit upang, so ito po yung pagbabahagi natin kung ano pa yung dahilan bakit kailangan natin magpasa ng QBR. Unang-una po, bilang ng breeding pairs. Yan po. Dahil sa breeding report ay sa quarterly breeding report ay doon po nakikita yung mga bilang ng breeding pairs or yung bilang ng mga species. Pangalawa po, bilang ng mga itlog na na-produce. So, mamaya itatalakay ko isa-isa kung ano ba yung mga binabanggit natin ngayon. Ang binabahagi ko pa lamang po ngayon yung mga ulat at ginagamit natin bakit tayo nagsasubmit ng QBR. So, pangatlo po, yung bilang ng napisang inakay o yung tinatawag na mga progenies. Ito naman, yung pang-apat natin, yung mga namatay naman ay yung tinatawag na mga mortalities. Mga naibenta o yun, nailipat o naidagdag na ibon. O kung meron tayong mga naibenta at meron tayong nai-transfer, nailipat o nadagdag o yung mga additional stock, ay kailangan po i-report din natin ito sa isasubmit natin doon sa quarterly breeding report. So yun po yung mga kailangan iulat natin. So kasulukuyang inventory ng alagang ibon. So meron din po tayong inventory report. Bukod po sa breeding report, meron din tayong inventory monitoring report. So yun po, isasubmit din po natin. Ang eksaktong requirements ay depende sa uri ng permit na hawak mo at mga kondisyon na nakasaad dito. So yun, bawat permit po ay may kanya-kanyang panuntunan kung paano po magsasubmit ng QBR. So depende po ito sa permit na hawak natin. So yung hawak natin ay Certificate of Wildlife Registration o yung
CWR. So ito lang po muna yung ating maisi-share dahil CWR holder po tayo. Ang hindi pagsusumite ng mga kinakailangang ulat ay maaaring makaapekto sa renewal ng permit o pagresulta sa paglabag ng permit condition. So, ibig sabihin, mandatory po ang pagpapasa natin mga kahabi. Dahil pag hindi tayo nakakapagpasa ng mga quarterly breeding report o yung mga monitoring report, ay makaka-apekto ito pag tayo po ay magre-renew na. At maaari pong makaka-apekto dito sa paglabag ng permit condition. Dahil isa po ito sa condition ng permittee na kailangan natin mag-submit ng QBR. So, paano nga ba ang gagawin natin sa pagsasubmit ng QBR? So, hayaan nyo maibahagi ko sa inyo yung ating gagawin ngayon para sa second quarter. Dahil June na po ngayon ay last month na ng second quarter ng pagsasubmit ng QBR. So, let's go, let's go! So, unang-una pong gagawin natin ay gagawa po tayo ng letter, mga kahabi, tapos i-address natin sa OIC officer kung sino po yung in charge. So, sa akin po, kung nakikita nyo sa likuran, ay sa Senro officer po natin i-address sa Ginubatan Albay po. So, pwede po ito sa Penro, sa NCR, depende po kung saan po kayo nasasakupan. I-address natin na tayo po ay magsasubmit na ng second quarterly breeding report sa ating wildlife certificate. So, kung nakikita nyo sa likuran, ito po ay naka-address natin sa OIC na si Ma'am Gemma C. So, gagawa rin po tayo ng letter na yan, tulad nung nakikita nyo. Tapos, ito po mga kahabi, tapos ito naman kahabi yung Certificate of Wildlife Registration Inventory Monitoring Report. So ito, kung nakikita nyo sa likuran ko, meron dyan quarter, ito halimbawa po, sample po. Pero papakita ko rin doon yung kabuuan. Yung quarterly, tapos yung CY po, yan po yung calendar year. So, name of CWR holder, facility, kung sino po yung nakapag-apply, ilalagay po natin. Address, CWR number, tapos kung kailan po tayo na-issuehan. So, tapos ilalagay din po natin yung date monitoring kung kailan tayo magpapasa. So dito mga kahabi, naglagay ako ng highlights para madali nating maintindihan. Registered wildlife stock, common name, kung ano po yung naparehistro natin na species. Common name, tapos yung scientific name, ano to, CITES or non-CITES appendix, ilalagay din po natin. Tapos, yung accredited stock per approved CWR. Kung ilan po yung na-approve ng CWR doon sa naparehistro natin. So, yun po yung paggawa ng inventory monitoring report. So, dito naman po sa highlight na green, ito yung mga progenies. Kung meron tayong mga paanak, ilang bilang at kung kailan po ito na-hatch. So, yun po ang bilang ng progenies. Kung meron naman pong namatay, mga kahabi, number kung ilan yung namatay at kung kailan naman namatay. So, yun po yung dito natin ilalagay sa mayroong highlights na yan na mortalities. Ngayon, mga kahabi, kung meron tayong additional stock, ano ibig sabihin yan? Kung meron tayong bagong bili na species, so dito natin ilalagay sa additional stock. Hindi natin ilalagay muna rito sa registered wildlife stock dahil hindi pa siya naparehistro. Bagong acquire pa lang natin. So, sa additional stock, ilalagay natin kung ilang piraso, tapos kung sa paano natin siya nabili. Ito yung tinatawag na mode of acquisition. Deed of sale ba yung ibinigay sa atin? At DOD ba? Kung ito ay dinonate sa atin? DOE ba? Kung ito ay exchange or official receipt. So, lalagay po natin. So, hindi po tayo pwedeng maglagay ng additional stock kung wala pong mga documents, mga kahabi ha. Kasi ito po ay titingnan ng DENR. So, yun po ang additional stock. Kung tayo naman po ay magbebenta, ito yung kung meron tayong i-donate, kung meron tayong i-dispose, ito naman yung tinatawag na
disposed stock, kung ilang piraso, mode of disposal, and name of recipient. So, dito naman natin nilalagay. Kunyari, meron tayong ibibigay o DOD, meron tayong idodonate, ilalagay natin kung ilang piraso, tapos anong pangalan nung pagbibigyan natin, ilalagay din natin. So, mode of disposal, DOD, tapos yung pangalan po ng pagbibigyan natin. Kung isi-sale naman natin, kung ilang piraso, mode of disposal, DOS, deed of sale, tapos pangalan po ng pinagbentahan natin. Tapos i-attach na po rin natin yung ID nung pagbebenta natin o yung pagbibigyan natin. Yun po, kahabi. Tapos yung total wildlife stock number. So kung meron tayong nadagdag sa progenies, i-add dito total po natin sa total wildlife. Kung meron tayong mortalities, ibabawas natin sa total wildlife. Kung meron tayong additional stock, idadagdag ulit natin sa total wildlife. At kung meron tayong na-dispose, ibabawas natin sa total wildlife. Kasi po, bibilangin po ito lahat ng DNR. Imo-monitor po ito. Kaya, tinawag siyang Inventory Monitoring Report. So, ito na po yung isa sa ipapasa natin. Meron pa tayong gagawin, yung breeding report naman. Ito yung breeding report na tinatawag, mga kahabi. So, kung makikita nyo sa likuran ko, breeding report, name of CWR holder, tapos address, kung saan naka-address yung ating aviary, yung ating ibunan, tapos yung period, siyempre second quarter tayo, calendar year 2026. So yung species na nag-breed sa atin, kung makikita nyo, Indian ringneck parrot, Psittacula cremerie. So meron dyan, number, date of laid, date of hatch, leg number, parents, leg band number, tapos yung remarks. Kung ano yung pwede nating ilagay sa remarks. So katulad yan, meron akong painakay ngayon sa second quarter. So ito po ay ating i-report, itong breeding report. So meron na tayong 2 piraso. So nag-lay siya noong March. So nag-hatch siya noong April. Ito yung leg band number, parent number, tapos yung remarks na nilagay ko, pina-DNA ko na po yan. Kaya meron na po siyang gender. So yung 2 pong Indian ring natin ay parehas babae. So ganun din po. Kung meron pa kayo ibang species, ilalagay nyo rin po katulad ng green chikunure, Perhora mulinae. Ganun lang din po. Gagawa ulit kayo ng isang breeding report. Huwag nyo pong pagsasamahin ang magkakaibang species sa isang papel para hindi po nakakalito kasi bawat species po sa isang paper. Pwede nyo naman sa isang paper, mga kahabi, ay kung green chikunure, lahat ay pwede yan sa isang paper. Basta lahat yan GCC. Lalagay nyo na lang ng bakanting space para sa susunod naman na breeder ang ilalagay nyo. So, kung nakikita sa likuran ko, ganun lang po, mga kahabi. So, kung meron pa kayong iba, katulad to, kakatel, Nympicus hollandicus, ganun lang po. So on and so forth. So, yun, mga kahabi, ang paggawa ng breeding report. So, kung nakikita nyo, mga kahabi, nais kong i-share sa inyo, ito yung mga alaga natin sa ating aviary. Itong inventory monitoring report. Katulad yan, mga kahabi, meron tayong Indian ringneck, Psittacula cremerie, non-CITES po yan. So ito yung stock ng accredited stock natin na approved ng CWR. Kung mayroon siyang progenies, katulad ng pinakita ko ngayon, yung breeding report, so ilalagay po natin yan. Tapos Fisher's lovebirds, meron din po tayo. So wala siya tayong progenies ngayong second quarter. Kakatel, meron tayong 2 painakay, green chikunure, merong 5, at tapos may black-headed tayo. Ito makikita niyo mga kahabi, ito yung mga naka-registered na sa DNR. So katulad yan, mga kahabi, Sun Conure, meron tayong before, meron tayong 3. Ngayon, 4 na. 3 pa lang, no?
Ngayon, nag-avail tayo ng isa. Ilalagay natin dito isang piraso, tapos sales invoice. So, yung total natin ay 4 na. So, ganun po mga kahabi ang paggawa ng breeding report at inventory monitoring report. So, hope mga kahabi, meron tayong natutunan regarding po sa paggawa at sa pagpasa at ating quarterly breeding report at kung para saan ba ito at kung kailangan ba. Yes po, kailangan po ito pag tayo po ay mga permit holder na. So doon pa po sa mga walang mga permit ay hindi po kayo pwedeng makapagpasa muna ng quarterly breeding report. So ang una po natin gagawin ay maparehistro muna natin yung ating mga inaalagaan. At pag nabigyan na po tayo ng CWR, ay doon na po tayo mag-i-start na magsasubmit ng QBR. So napakaganda po nito mga kahabi dahil na monitor ng natin tayong mga nag-aalaga na monitor natin yung ating pag-breeding at at the same time na monitor din ng DENR. So both side po tayo para tayo nagmo-monitor. Yun po ang kahalagahan ng pagpapasa ng quarterly breeding report. At kung nagustuhan nyo ito mga kahabi, sa talakayan natin regarding po sa quarterly breeding report, yung tinatawag na QBR, kailangan ba at para saan ito? Yes po, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Ang talakayan po natin dito ay regarding po sa buhay mag-iibon. So, muli, ipapaalala natin ay reminders po sa mga kahabi natin na may mga permit, CWR at wildlife farm permit at ibang permiti. Ang hindi pagsusumiti ng mga kinakailangang ulat ay maaring maka-apekto. Makaka-apekto po ito sa renewal ng permit o pagresulta sa paglabag sa permit condition. So kasi po may mga permit po na meron pong expiry tulad ng WFP o yung wildlife farm permit, every 5 years po nire-renew po ito. Ang CWR po wala po itong expiration, ngunit kailangan mag-submit tayo ng mga rules and regulation, guideline and policy na nakasad po doon sa CWR. Ito na po yung isa sa pagpapasa ng quarterly breeding report. Dahil pag hindi tayo magsusumite, ito po ay magre-resulta sa paglabag sa permit condition. Pwede po ito makansela pag hindi natin ito nauobligang nagpapasa ng QBR. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa QBR, sa pagpapasa, kung kailangan ba at para saan ito. Shoutout po sa lahat ng mga kahabi natin, sa mga silent viewers, shoutout po sa inyo. Sa lahat po na patuloy na sumusuporta, mga kahabi, shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.